Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Parang naaabuso mo na yung bless the pastor. Support the Levites. Ganun na, hindi lang yun eh. Hindi lang yun ang purpose. Hindi yun talaga ang main purpose ng pagkakaloob nila. Yung ano nga po, yung word na gaslighting, bago ko pa siya malaman, or bago pa siya na-invento. Gamit na gamit ako sa simbahan yun. Gaslighting. Talaga? Kasi parang kunwari, ikaw na member, nag-react ka dun sa hindi mo nagustuhan na sinabi or ginawa ng pastor. And ikaw yung sisisihin dahil naramdaman. Meron kang disobedience spirit. Yung mga ganun, di ba, mga pastor? So parang, imbis na analyze nila, ano ba yung nasabi ko? Kasi tao lang din naman sila. Ano yung nagawa ko? Para maramdaman nila. Hindi niya yun iisipin niya. Mali yan. Nakakatiya ka ba na tingin nila sa sarili nila, tao pa sila? Baka hindi na. Sili ko po yung paa sa sekta, hindi na po dumadapon. Kasi ako, tawag ko, yung iba, kung magama, kakaiba yung model ng ginawa ni Jesus sa ginagawa ng iba eh. Si Jesus ay Diyos na naging tao. Pero ibang pastor, ibang mga tao na gusto maging Diyos. Di ba? Parang gano'n eh, na parang sila yung nasusunod, sila na yung ano. Di ba? Pagsisilbihan. Sila yung pagsisilbihan. Baliktad na baliktad yan sa ginawa ni Jesus. Si Jesus bumaba. At naglingkod dun sa mga talagang maliliit, sa mga mahihina. Pero tinan mo yung mga ibang mga manggagawa ngayon, hindi ba? Yung mga youth sir, pinagkakaroon siya sa sakay niya eh. Yung pastor. Pwede na nakain. Nakuha na. Pwede kaya na mapapunta rin yun sa bahay. Pa-general cleaning mo sir. Hindi ko nagagawa yan eh. Sabi ko, ano na, diba? Hindi eh. Dapat kasi ikaw talaga nung handa kang maging ko. Ganun talaga eh. Nalimutan ko na yung trauma yun. Salamat sir, Ikaw ba yung tagalinis? Naging tagalinis ka ba? Hindi na po ako, team po kami. Number 1. Yung parang ganun eh, laging, saka ang focus, tinuturuan sila sa mga every Sunday preaching, paano maging Kristiyano sa loob ng simbahan. Mag-join sa gawain. Parang, okay lang yun eh, pero yun lagi. Lagi. Hindi tinuturuan paano maging Kristiyano sa trabaho, sa pamilya. True. Paano maging trabaho sa maging witness sa politics, sa community, sa environment. Kaya napakaliit ng witness. Tayo lang nakakaalam. True. Diba? Walang witness, hindi naririnig yung boses ng simbahan tungkol sa mga usapin na nangyayari sa paligid. Diba? Parang wala tuloy yung ilaw o walang liwanag, wala silbi. Parang tayo lang, parang nasa loob lang tayo ng ano eh, ng simbahan. Tapos, yung ilaw natin, tinakpan natin. Nandun sa loob ng takalan, kumbaga. Eh hindi, dapat magliwanag eh. Kaya wala tayong, kasi nga, masyadong, ang focus sa loob. Hindi tinuturuan kung paano maging witness sa araw-araw, sa trabaho, sa environment, sa mga nangyayaring issue sa environment, mga nangyayaring issue sa lipunan. Wala tayo kasi nga, ang tingin ng iba, worldly yun. Ewan ko kung ganun nga ang sinasabi ng Bible. Iyon ang palagay nila. Baka mistranslation din po. Misunderstanding siguro. Nagkaroon sila ng misunderstanding na parang wala silang pakailam doon sa mga nangyayari niyo sa paligid. Di ba? Yung mga Christians, whether we like it or not, sandali lang yung uupo sa loob ng simbahan. Pero hindi sila na-empower. Paano sila mabuhay bilang empleyado, bilang estudyante? Mas matagal sila sa labas. Kaya sa loob na uupo sila. Kaya dapat, isama din siguro sa preaching, tamang pagkaunawa. Ano sinasabi ng Biblia tungkol sa ating pang-araw-araw ng buhay? Ano sinasabi ng Biblia tungkol sa politika? Ano sinasabi ng Biblia tungkol sa
sa kalikasan, sa environment. Diba? Bihira yun eh. Bihira ang mga pastor yung magkaroon ng ganong discussion. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa gutom? Eh maraming miyembro gutom. Pero pinapangako ang lagi ng langit. Ang mahalaga kahit gutom ka ngayon, kakain ka dun sa langit. Pwede ba may down payment kuya? Diba? Mauna na yan. Diba? Paunahin na yung buffet. Diba? Mayroon daw pagkain sa langit. Eh, sabi ko, ang church, ang dapat na talagang tumutulong paano ma-empower yung ganoong klaseng witness. Ang maraming linya sa simbahan, basta ang importante, yung salvation nasa iyo na. So, yung secret ka na. Kapag yung ibang activities, ibang gawain na hindi man sumunod yung ibang, hindi man mag-agree yung ibang nakapaligid sa simbahan o sa tao na sa mananampalataya na yun, na naniniwala na safe na siya, eh, okay lang. Kasi importante safe ka. Idisan, nung pagkatanggap natin kay Jesus, pinatay na tayo ni Lord, tapos dinala na tayo sa langit. Save na pala eh. Ibig sabihin, ang intention ay hindi lang yung makaranas ka ng salvation. Mas mahalaga kaysa doon. Ang intention ay makita si Jesus sa atin. Sabi niya sa Galatians 4:19, until Christ is formed in you, until Christ is formed in us. Yung makita ng mga tao sa buhay natin sa araw-araw, parang ginagawa ni Jesus Christ yun. Diba? So hindi lang din tayo mas-save. Diba? May fruits dapat. By their fruit, you shall know them. Mas marami pa makakilala sa Panginoon sa pamagitan ng buhay natin. Hindi lang yung, saka yun pa, ano ibig sabihin ng salvation yun? Langit lang ba yun? O ano lang ba yun? Kung ano man yun, dapat nakikita yun sa araw-araw ng buhay natin. Ako, ang talagang isang advocacy ko, ano ang kahulugan ng salvation dun sa yung mga Christians ba niyan? Eh, tumutulong doon sa mga nagugutom, sa mga walang damit, sa mga nakakulong, mga may sakit. Kasi yung sabi ni Jesus eh, kung ano man ang ginawa nyo sa maliliit na to, na kapatid ko, ginawa nyo sa akin. Diba? O save ka, pero tumutulong ka ba sa nangangailangan? O baka nagsasamantala ka pa. Ang daling sabihin kasi na-save ka. Pero nakakita ba sa buhay natin? Siguro yung mga ilang mga simbahan. Meron po ba kayo, sir, paborito or kagandaan na mga katuroan po sa simbahan hindi naman tinuturo sa Bible? Marami. Yung mga nakasanayan na lang. Saan ba tinuturo sa Bible na pag nag-pray ka, dapat nakapikit? Wala naman. Diba? Pero, let's close our eyes. To the presence. Oo. Diba, si Jesus nga sa prayer niya. Pag nag-pray siya, tiningin niya ang kanyang mata sa kalangitan. Kung ano yun? Sige nga, pumikit ka nga habang nagtingin yung mata sa kalangitan. O diba? Marami yan, ako. Marami. Pero hindi masamang pumikit, sir. Hindi masama pumikit. Pero huwag mo lang gagamitin na pag hindi pumikit, hindi na Kristiyano. Hindi na sinisir. Oo. Yung iba kasi, yung mga nakasanayan nila, ay ginagawa nila na pamantayan kung ang isang tao ay Kristiyano o hindi. Maaaring hindi naman. Diba? Maaaring iba yung kanilang katuruan, iba yung kanilang nakasanayan. Siguro ang isang iglesia, nakasanayan na pag pipikit. Diba? Yung iba, hindi na pumipikit. Pero, diba? Dati, dahil lumaki ako sa simbahan, yung katuruan, dapat pagkakanta, pag worship service, tahimik. Dapat hindi maingay. Walang instrument. Eh kasi sabi daw sa Habakuk, ang Panginoong Diyos ay nasa kanyang banal na templo at tumahimik ang buong lupa sa harap niya. O kaya dapat daw tahimik. O kasi andun eh. Pero, yung pagtahimik pala doon sa Habakuk na yun, kasi magbibigay na lang hatol yung judge. Kaya dapat tumahimik kayo. O ngayon sabi ko, kung tahimik kayo, gusto niyang hatulan. Yun ang context nun eh. Pero nagamit yun nung araw na
kapag mananambahan, kinakailangan tahimik. Kasi ayon doon. Pero ang context pala noon, iba. Hindi ko naman ibig sabihin din na dapat maingay lahat. Dapat may panahon ng contemplation, may panahon ng joyful singing. Pero kapag in-impose mo na dahil nasanay ka sa tahimik, at yung iba na may joyful singing ay hindi na Kristiyano, may problema sa akin yun. Kasi, ano na yun. Yung iba naman, masyadong masaya. Parang pag nakakita naman sila ng tahimik, sasabihin nila, patay ang Diyos niyo. May mga ganun naman. Kasi nga, ginagamit nating pamantayan yung ating nakasanayan para sa iba. Maaring hindi naman. Of course, may balance ng pagsasaya at ng contemplation. Ganoon. Siguro yun ang pinakamaganda siguro natutunan ko yung sinabi na in things essential, unity. In things not so essential, liberty. In everything, charity. Ano raw? Kung talagang major, magkais tayo dyan. Kung hindi naman major, hayaan natin na nailaya ang bawat isa. Diba? Pero sa lahat, dapat may pag-unawa, may pagmamahal. Ganoon siguro ang isang mahalaga. Lalo doon sa may ibang practices at kamuruan sa mga simbahan. Follow up ko lang, sir. Sige. Regarding din po sa mga katuroang pagsimbahan, hindi naman dapat i-impose sa bawat isa. Yung ano po masabi dun sa mga member na pinipilit mag-speaking in tongues, diba sinisiguraan pa hanggang hindi pa speaking in tongues. Nasigmurahan ka na ba? Hindi pa naman. Naka-office lang po. Napa-office ka? Naka-office po ako kasi Hindi ka nag-speak lang. dahil hindi ko daw desire magkaroon. Oo. Kasi for me, saan ko gagamitin ko speaking in tongues? Kasi for me, ano yung purpose ko? Depende. Kasi nga, may ibang mga naniniwala na yan ay ang daming mga pananaw tungkol dyan. Yung mga ganyang kaloob, lumipas na. Hindi na yan applicable ngayon. Yung iba naman, pwede pa. Pero, isa yan siguro dun sa katuruan na hindi, kasi may mga kakilala ko ng mga tao ko ay charismatic, Pentecostals, na hindi naman nila ipinipilit sa iba. Ang dami kong mga kaibigan na Bapticostal, Baptist na Pentecostal. Pero hindi dapat ipilit sa iba. At hindi dapat gawing sukatan kung ang isang tao ay Kristiyano or matured o hindi. Kasi sa iba, ano na hindi ka nag-speak in tongues? Hindi ka mature o kaya hindi ka filled by the Spirit. Kaya full gospel daw. Ganon din yun na isa yan sa katuruan siguro na hindi dapat ipilit sa iba o practice na hindi dapat ipilit sa iba. Kasi hindi lahat. Kasi may sinabi sa Biblia, do all speak in tongues? The obvious answer is no. Diba? So ibig sabihin, wag mong gagamitin yan na batayan kung ang isang Kristiyano ay matured o hindi, o ang isang tao ay Kristiyano o hindi. Kaya, kung titignan natin sa mga sinabi ni Apostol Pablo sa Corinthians, sa limbawa, pwede ka nag-speak in tongues pero hindi ka mature. Kung wala kang pagmamahal. Sa 1 Corinthians 13:1 hanggang sa mga sumusunod, sabi niya, pwede akong magsalita sa wika ng mga anghel pero wala akong pagmamahal. Hindi wala rin sa isa yun, sabi niya. So, hindi yun. Kaya tapos sabi niya, sa chapter 12, desire greater gifts. At yun yung love sa chapter 13. So, ibig sabihin, hindi yung speak in tongues, pag-speak sa iba't ibang mga wika, ang pinaka na dapat na basihan. Ang pinaka ano pa rin, yung pagmamahal.